Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So meron tayong kontrobersyal na pag-uusapan. Pero bago lahat, may isisingit muna ako na dalawang video na maikli na finorward sa akin, no. Maikli lang naman 'to. So don't worry. Or kung gusto niyo doon sa kay Amy Marcos na i-forward niyo na lang. So ito yung unang video. Ano ito? Ay baka ma-copyright tayo. So ito, video na nakalagay stroke survivor. Hindi po ako humingi ng pera. Puwede ba 'pag dumaan ito sa wall, kahit isang like and share lang, malaking tulong na po 'yan. So, mag-iingat ako ng sasabihin ko dito. Kasi meron akong ni-reactan din ng mga video, yung mga mahihirap naman, yung mga nagbubukid, yung mga nag-aano. Now, dito kasi kailangan nung ano, eh, 'no, yung share at like or magko-comment ka, sa engagement kasi yun, eh, kasama yun sa criteria yata para magkaroon ka ng revenue sa mga reels, tama ba ako? Correct me, wala akong masyadong alam sa ano, eh, sa FB, eh, kasi hindi naman gano'n kalaki yung ewan ko kung kumikita ba yung FB page ko, hindi rin ako aware. Titingnan ko nga mamaya. So, I'm hindi ko nga alam kung naka-on yung monetization, eh. Anyway, so ito, may masama ba sa ginagawa niya? Wala naman, wala naman. Kaya lang, ang nakakaano lang dito, para ito na ba yung bagong muka ng kahirapan? Hindi naman siguro masama kung halimbawa mapapadaan ka, no? Since tulong din naman, ano nga ba naman yung mag-like ka at mag-share ka niyan, di ba? Pero kung titingnan natin yung essence ng pagbablog kasi, nabababoy na kasi nila. Parang pagka nalaman nila na maraming kumikita ng ganyan, parang lahat gagawin na yung ganyan. Yung hindi na magtatrabaho, yung wala lang, as in, wala ka, I mean, men, eh, parang wala talaga siyang ginagawa. I mean, yeah. Hirap na hirap ako mag-comment kasi baka mamaya maimpyerno ako pag nag-comment ako. Pero, real talk kasi, ah, nabababoy kasi, unfair din kasi sa ibang nagba-vlog, no? Na pinag-iisipan yung content tapos kayo dinadaan nyo sa ganyan. Pero inulit ko, wala namang masama. Kind of cheating kasi ito, eh. Katulad ito nung mga nagre-react nung video. Napapanood yung minsan yung magre-react video. Halimbawa, pinapanood yung video. Yung nakaganyan lang sa, ano, nakaganon lang yung itsura nila. Tapos, gumaganon-ganon lang. Alam mo yung, ang reaction nila, kasi ang reaction video, pwede kasing content din yon. Katulad nitong ginagawa ko, no? Ang pinapanood kasi ng tao pag nagre-reaction video ka, yung sinasabi mo, hindi yung video. Kasi itong mga video na to kasi, napanood na natin ito, eh. So, ang papanoorin mo na lang, let's say mapunta ka sa channel ko, ang papanoorin mo na lang, yung masasabi ko dun sa video. Yun ang dahilan kung bakit kayo nagagalit sa akin kapag may sinabi akong hindi nyo gusto, or yun ang dahilan kung ba't magugustuhan nyo ako dahil gusto nyo yung sinabi ko. Hindi dahil doon sa pinanood nating video. 'Di ba? Pero kung halimbawa ako yung nakatingin lang dito, tapos kinikwento ko lang yung nangyayari, no? Yung, ayan, lumingon siya sa tatay niya, ah, papikit-pikit siya. Hindi reaction video yun, hindi siya pasok sa fair use. 'Di ba? Yun, uri ng pagnanakaw ng video yon, yung hindi ka naman nagre-react tapos piniplay mo yung ibang video. Mas mabigat naman yung kumpara dito. Dito naman original niya naman yung video niya, kaya lang, ah, parang nakakainsulto lang sa ibang vlogger kasi. Well, yung sinasabi ko naman, eh, sa paningin ko lang naman yon.
'di ba? Nakaka-insulto ko sa ibang vlogger na nag-e-effort ng iba-vlog nila, ng sasabihin nila do'n sa vlog nila, tapos ikaw wala ka namang sasabihin, ilang segundo ka lang, 'di ba? Pero hindi naman ako tutol kung halimbawa i-like nyo yan or i-share nyo. Yung pagbablog lang talaga, yung style lang ng pagbablog. Pero wala naman siyang nilalabag na batas dito siguro. Hindi naman siya nanghihingi, ano? Pero kung sa awa mo, pwede mo naman kasing bigyan. Anyway, siguro kung i-improve niya dito, mas maganda sana, dagdagan mo din ng konting effort, ano, kwentuhan mo kami. Tatay mo ba to? Oh, mukha naman lalaki, mukhang tatay niya naman, eh, no? Halimbawa, kakwentuhan mo kami, no? Na-stroke po kasi si tatay. Yung may matututunan kami, ano ba yung ginawa ng tatay mo dati? Ay, mahilig po kasi siya sa soft drinks. Tapos palagi pang puyat. Hindi tama ang tulog ni tatay noon at hindi maganda ang kinakain. Mahilig siya sa matatabang pagkain. Yun, at least kahit pa paano makakapulot kami ng awareness do sa ginagawa mo. 'Di ba? Yun lang naman, no? Pero inuulit ko, kung hindi naman hindi naman labag sa batas, pero kahit sometimes, no, kahit hindi naman labag sa batas, parang sana, ah, ah, di ko mapili yung tamang word, eh, kasi baka magkamali ako, maka-offend naman ako. Nakakaawa din naman, 'di ba? Anyway, next video. Ano ito? Bayad niyo muna mag-down para maoperahan siya. Pwede operahan niyo muna. Nag-aagaw. Naagaw buhay na Bumalik asawa. na lang po kayo pag may pangbayad niyo muna. Hindi ba AI na naman ito? Baka AI to, eh. Kasi sa pagkakaalam ko, sa pagkakaalam ko, bawal na ito, eh. Sa pagkakaalam ko lang, bawal na yan. Yang kailangan magbayad ka muna. Hindi ko alam sa kalakaran ng private, baka mamaya may gumagawa pa rin yan. Pero pag sa public kasi, yun ang masakop ng batas, eh. Tingin ko kahit private yata, bawal na rin yan, eh. Yang ganyan. Sa pagkakaalam ko, kasi may diniscuss sa amin batas dati, bawal na yan, eh. Yung nasa pelikula na kailangan ng deposito muna or ano. Kaya nga sometimes may mga kinukulong sa hospital, di ba? Kasi hindi nila mabayaran yung bill. Alam ko bawal na ito, eh. Well, kung totoo man ito, no? Kasi malakas ang kutob ko, AI to. Kasi maraming AI na ganyan, eh. Yung basta ang mga senyales ng AI, maikling video lang. Tapos, hinahanapan ko ng glitch, eh. Na mag-down para maoperahan siya. Pwede operahan niyo muna. Nag-aagaw. Hindi siya nakatingin dun sa kausap niya, eh. 'Di ba? Buhay na Bumalik asawa. na lang po kayo pag may pangbayad niyo muna mag Hindi siya kausap nung nasa loob. Pero malamang AI to. Ang alam ko diyan, pipila ka sa social service. May social service 'yan, eh. Kasi nung naubos yung pera namin dati sa anak ko. Nasa heart center kasi ako, eh. Naranasan ko din kasi yung ganyan. Pag hindi afford, ito yung tip, eh. Sa ngayon, let's say hindi ko alam ang kalakaran sa private. Hindi ko alam ang kalakaran sa private kung nag-i-exist pa yan. Pero pag nasa public kayo, wag kayo matatakot na wala kayong pambayad. Hindi kayo pababayaan. Hindi kayo pababayaan pag nasa nasa public kayo. Kasi yung heart center, government yun, di ba? Kahit wala na kaming pera, may social service dun, eh. Kaya lang iimbestigahan ka dun, kukuha ka ng permit sa barangay nyo na magsi-certify na wala ka talaga.
Kasi ang titingnan doon sa social service, hanggat may ibabayad ka, hindi ka nila sasaluhin. Sasaluhin ka, may porsyento lang. 'Di ba? Na-monitor na may house and lot ako. Kaya hahatian ako ng social service sa bayarin. 'Di ba? Pero pagka halimbawa yung kaya nga paghaharap ka sa social service, hangga't maaari mukha kang mukha kang dukha eh. Ang pagkakamali nung iba, haharap sila sa social service, dala-dala ng cellphone, iPhone. Tapos may alahas pa. 'Di ba? Talagang kayo doon. Tutulungan man kayo, ilang porsyento lang. Kaya hindi naman sa hindi ako DDS ha. Malaki ang utang na loob ko kay Bongo. Ang ganda ng malasakit center niya. Yung one-stop shop, naabutan namin yun eh. Sa heart center. No? Kaya kahit pa paano, medyo din ako kay Bongo. Kung si Bongo nga nakaisip nun. Pero program niya yun eh, yung malasakit center. Kasi yung supposed to be na, ang ginagawa kasi doon, may mag-a-assess sa'yo. Isang booth yun sa hospital eh. I don't know, may ganun pa ba ngayon o wala na? O sa una lang magaling? Kasi nung panahon namin, may mag-a-assess sa'yo tapos titingnan yung kung talagang walang-wala ka na. Kesa yung sa social service kasi huhusgahan ka eh. 'Di ba? Pero do sa malasakit center kasi sila na yung mag-aatupag lahat. Basta sapat yung dahilan mo na wala ka talagang pera, ganon, yung ubos na yung pera mo. 'Di ba? Ganon kasi nangyari sa amin eh. Meron naman pera, kaya lang ang laki na ng gastos, mas mabilis na yung labas ng pera kaysa sa pasok. Kaya talagang hindi ko naman kinakaila. Nakakahiya man, magtutunog DDS man ako, pero yung malaking naitulong yung kay Bongo before. I don't know kung siya talaga nakaisip nun, or inutos lang sa kanya. Pero laking tulong nun, min. Anyway, regarding naman dito sa video na to, feeling ko AI to. Wala nang gumagawa nito eh. Sa teleserye na lang ito nangyayari eh. Pag siguro, ganito kasi mangyayari dyan. Pag kailangan ng operasyon, sa doktor kayo makikipag-negotiate niyan eh. Base sa experience ko ha. Sa doktor ka, Dok, magkano ba yung aabutin ganyan? Parang may meeting kayo niyan eh. Go po ba natin? Tapos pag ginaw natin, yung may mga running bill yan. Hindi realistic ito. For drama purpose siguro ito. Or malay mo, sa private, nangyayari pa rin yan. No? Pero sa public, never yan. Anyway, ito na tayo do sa main event, no? Yung kay Amy Marcos. Ako, nabigla din ako dito eh. Kasi alam nyo, yung pagkampi-kampi ni Amy Marcos sa mga Duterte before, akala ko style niya lang yun eh. Yung para bang, niya lang, parang balat kayo niya lang dahil siguro nararamdaman niya malakas ang Duterte. Para bang kinakamay. Pero dito, nung napanood ko to, hindi ba AI to? Panoorin nga natin. Ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Grabe ito, men. Nalaman ko at ng pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. So, ang mini-mention siguro ni Amy dito,
yung bata-bata pa sila siguro. Hindi kasi yung presidential na tinutukoy dito, yung panahon siguro ng tatay niya. 'Di ba? Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Obviously hindi naman nagpa-party si BBM. Siguro nung time na nakaupo yung ama nila, no. Nakakahiya naman ito. May full video ba nito? Tingnan ko nga sa YouTube. Nakakahiya naman 'yan. Kahit pa ito ha, hindi naman sa kahit pa sabihin natin na let's say totoo nga no na hindi gagawin ng yan ng kapatid yan eh. Na ipahiya mo yung yung kapatid mo. Tsaka kung halimbawa let's say concern ka kasi nag-handle siya ng Pilipinas, etc. Dapat noon pa. Nung time na tumakbo yan ng senador, noon mo pa dapat pinasabog yan. Nakakahiya naman ito. Ako for me, no, hindi niya na-gain yung hindi niya na-gain yung o labas ng usapin kung totoo man yun o hindi. O let's say totoo nga. Hindi niya na-gain yung yung respeto ko eh. Dahil nilabas niya, akala niya ba hahangaan ko siya. Ako lang naman yan, ewan ko sa inyo, di ba? Akala niya hahangaan ko siya kasi hindi yan eh, hindi gawain ng yan eh, ng kapatid yan eh. Di ba? Ang tanong, kailan ba nangyayari yon yung pagda-drugs na yon? Kailan yon? Noon pa ba yon? Okay ba na yon? Okay ba na ikwento yon ngayon? Kung noon pa yon? Kasi lahat naman tayo, may pagkakamali tayo lahat eh. May ginagawa tayong kagaguhan noon na syempre part ng kabataan natin, 'di ba? Wala namang perpektong tao. 'Di ba? Ano ba, for example, no? Pwede nung araw babaero 'yan, 'di ba? Pero irrelevant ng pag-usapan 'yan ngayon kung iba na ang buhay natin ngayon. For example, no? Magkaklase tayo dati, high school, tayo ay parehas na professional na, irrelevant yung ikikwento mo pa na ako'y natais sa salawal dati. Di ba? Parang naman ito? Hindi, pwede siguro, no? Kung sa ngayon, ginagawa pa rin ni Bongbong. Di ba? Amy Marcos, tingnan nga sa kung may full yon. Diyos ko, grabe naman ito. Ay, maano pala ito. Ito. Idiniin ang kanyang mismong kapatid sa isyu ng droga si Pangulong Bongbong Marcos. Ginawa yan ni Senadora Amy Marcos nang magtalumpati ng sarali ng Iglesia ni Cristo. Pinabulaanan naman ng palasyo ang alegasyon at naglabas ng dating negative drug test result ng Pangulo. May report si Jonathan Nandal. Sa ikalawang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo, tahasang binatikos ni Senador Amy Marcos sa kanyang talumpati sa stage ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko. Talunan pa yung mga tao no? At ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya,
malalagay na Noon pa pala ito. sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Hanggang ngayon? Parehas pala silang mag-asawa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga. Ay shit, recent nga no. Ano ba ito? Lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Hindi, wait, ano ba yung... Kailangan ma-confirm niya, recent ba yan? Kasi yung magkaiba yung gumagamit, talaga nilulusot pa no? Whatever ano, kung ano yung magiging kalalabasan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin, usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test nung pangbago mangampanya ang ating Pangulo. Gusto ko pong ipakita sa inyo para po maalala nyo muli. Ito po, November 25, 2021, na may mga pagbintangan gumagamit di umano ng droga. Hindi, siguro hindi natin madidinay yung history, no? 'Di ba? 2021, paano kung tumigil na talaga? Pero ang issue dito gumagamit. Kaya lang, katulad do sinabi ko kanina, kung irrelevant naman na yung paggamit ng drugs na yan, hindi na dapat inungkat yan eh. Maliban na lang kung nagda-drugs pa rin ngayon, kailangan talaga malaman ng Pinoy yun. Pero kung yan ay panahon pa nang hindi pa siya presidente o nung ano, lahat naman tayo kasi may ano eh, may dark na nakaraan, 'di ba? Or meron tayong pagkakamaling nagawa before. I don't think na fair yun na ibutas mo ngayon. Pero ano ha, kung mapapatunayan na ngayon ay ginagawa pa rin ni Bongbong, ay kailangan natin malaman yun. 'Di ba? Hindi nga naman natin pwedeng ipagkatiwala ang paglilid sa Pilipinas ng isang taong naggaganon. Pero so far naman, meron na bang proof na hanggang ngayon gumagamit pa rin? May rumor si Lisa din, si Madam Lisa. 'Di ba? Kaya meron, 'di ba may kabarkada yan na na yung mayaman din, yung may-ari ba na Rustans yun? Na namatay din dahil pinaniniwalang Mismo. overdose. At that time, hindi pa po Pangulo. Si Pangulong Marcos Jr. Siya mismo ang nagboluntaryo How about yung ngayon? para magpa-drug test. At sinasabi po sa drug test na to ay negatibo. So ano ang dahilan ng desperadong galawan? How about yung ngayon? Dapat din nila yung ngayon. Ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid. At pati Yun kasi mabigat dun no? Okay lang kung nanggaling yung testimonya na yan sa hindi mo kadugo eh. 'Di ba? For example, kay Marcoleta, 'di ba? Kung doon nanggaling kay Marcoleta yan oo, nakausap ko si President Duterte noon, ganyan. Siyempre, pwede natin isipin yun na si Marcoleta ay naninira lamang. Pero ito kasi kapatid ito eh. 'Di ba? Parang mabigat-bigat kasi eh. kay First Lady, kundi makapanira lamang. Walang basihan kung totoong makapilipino ka at totoong makabayan ka, Senator Amy. Tumulong ka sa pag-iimbestiga. Dapat na ma-pinpoint, dapat maituro kung sino talaga ang sangkot
sa korupsyon. Huwag mong sirain ang kapatid mo. Hindi ito ang issue ngayon. Matagal ng issue to, pero since wala kayong makita sa Pangulo na anumang issue ng korupsyon, kung saan nyo dinadala ang issue. Well, I agree naman, 'di ba? Kailangan concentrate tayo sa corruption. Pero pag, to be fair naman nga naman, hindi pa naman nagsasalita si Madam Amy yung ngayon. Pero kapag ngayon ang nangyayari yan, abay, kailangan natin talagang mangialam talaga tungkol dyan sa lifestyle ni Bong kung ngayon ang nangyayari. Diba? Pero kung yan ay yung katulad ng sinabi ko, kung yan ay nakaraan pa, irrelevant yun. Diba? Nakakahiya, Senator Amy. Nakakahiya. Oo nga, no. Medyo din. Kasi kapatid mo yan eh. Diba? Kung pagtakpan mo yan si Bongbong Marcos, maintindihan ko naman yun. Kasi kapatid mo nga. Diba? Pero ikaw mismo magpapahiya sa kapatid mo na ganyan. I don't know what to say. Basta sa akin, lumabas ang katotohanan. At sana, updated yung katotohanan. Diba? Kaugnay naman ang sinabi kahapon ng Duterte supporters na nagtipon sa Plaza Salamanca na hindi sila pinayagang makisali sa INC rally dahil sa mga banner nilang BBM resign. Ayon kay INC spokesperson na si Ka Edwil Zabala, welcome sumali sa kanilang rally ang lahat basta hindi sila lilihis sa panawagang transparency, accountability at justice. Hindi tayo sang-ayon sa revolutionary government. Hindi tayo sang-ayon sa kudeta. Pero ba't ibig sabihin pinagsalita nyo si Ma'am Amy ng ganun? Hindi tayo sang-ayon sa snap election. 3 araw dapat ang INC rally pero tinapos na ito ngayong ikalawang araw. Ayon kay Zabala, hindi na kinailangan ng 3 araw para maiparating ang mensahe nilang nananawagan para sa hustisya, accountability, transparency at kapayapaan. At ayon sa NCRPO, generally peaceful din ang ikalawang araw ng INC rally. Sa day 2 naman ang protesta sa People Power Monument, bukod sa mga miyembro ng United People's Initiative ng mga retiradong sundalo, may mga dumalo ring politiko. Ipinakita sa kanilang programa ang mga video ni dating Congressman Zaldico na nagdidiin sa Pero sa akin, walang weight ito eh. Walang weight yung kay Zaldico talaga eh. umano ni Pangulong Bongbong Marcos at dating Nakakamuka na ni Bongbong sa FLM yung sa buhok. House Speaker Martin Romualdez sa katiwalian sa flood control projects. Hindi raw bibigyang dignidad ng Pangulo ang mga alegasyon ni Ko, habang si Romualdez naniniwalang walang bigat sa korte ang mga sinabi ni Ko at malinis daw ang kanyang konsensya. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Anyway, shocking lang kasi yun nangyayari na yun. Diba? Pero sana, past is past. Yung ngayon, well, tatanggapin ko yung kung nangyayari yun ngayon. At may sapat na evidence na talagang hanggang ngayon gumagamit si Bongbong. Hindi talaga maganda yun. Pero kung yan ay panahon pa yan ng kabataan niya or past, di ba? Sa akin, irrelevant yun eh. Sa akin lang naman yun. Pero hindi ko rin naman kayo masisi kung ayaw nyo din magtiwala sa taong gumamit na ng droga. 'Di ba? Nakakadala talaga 'yon. Pero ang sinasabi ko kasi dito, syempre hindi naman natin alam 'yun na nagda-drugs talaga siya eh. Then nanalo siya ngayon Tapos biglang may magkikwento na nag-drug siya dati. Sa akin naman, parang irrelevant naman 'yun. Wala eh. Nailuklok na 'yan eh. As long as na hindi siya gumagamit ng drugs ngayon, okay na 'yun siguro. 'Di ba? Kaya lang. Ano talaga to si Manang Amy? 'Di ba? Ang bigat nun lalo na sa kapatid pa galing, 'di ba? Anyway, comment nga kayo sa baba. Sa inyo okay lang ba ngayon 'yon? Ako yung sinabi ko dito yung akin lang 'yun ha. Pero kayo pa rin naman ang magdi-decision para sa sarili niyo. So 'yun lang naman ang pinag-usapan natin mga kababayan ko. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.